Noy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay nagsisisi. Ikinahiya lahat ng sinabi sa alabok at abok, ako ay nakaupo. Pagkasabi nito kay Job, si Elipas na Timaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan. Dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginawa niya. Ganon nga ang ginawa ni Elipas na Timaneo, Bildad na Suhita at Sokar na Naamita. At ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh. Amen? So, base sa binasa natin ngayon sa aklat ng Job, chapter 42, verse 5 to 9, yung title natin ngayon ay, Hindi ninyo sinabi ang katotohanan. Amen? Amen. So, bago tayo tumalakay sa preaching natin ngayon, sino kaya gusto testimony? Meron bang sa inyo gusto mag-testimony? Wala? Kahit napaka-clean testimony, wala may gusto sa inyo mag-testimony? Wala. Kung wala, dumating na tayo sa ating preaching. Alam niyo kung bakit? Sayang. Sayang pagkakataon na hindi niyo parangalan ng Panginoon. So, kung iniisip niyo, ano kayang i-testimony ko sa Panginoon? Ano kaya ang nangyari sa buhay ko na dapat i-testimony ko? Dapat ba kinakailangan may mangyari? Okay? Alam niyo kung bakit sinabi ko na tinatanong ko kayo kung sino gusto mag-testimony sa inyo. Kasi yan ang tatalakayin natin ngayon. About testimony. So, sabi ko sa inyo kanina, sayang yung pagkakataon na binuksan ng Panginoon para sa inyo. Mag-testimony. Alam niyo kung bakit? Dito, babanggitin ng Panginoon kung bakit sarap sa pakiramdam na kung saan mag-uunahan kayo mag-testimony. Dito natin mauunawa na napakahalaga ng bawat testimony ng bawat isa sa inyo. Dito sa kwento na ito, alam naman natin yung kwento ni Job, di ba? Sino hindi ba nakakaalam ng kwento ni Job? Lahat tayo alam natin yan. Kaya lang, sa kwento ni Job, nakapokus lang tayo kay Job. So, mag-focus tayo ngayon doon sa 3 pinadala ng Panginoon. Yung 3 kaibigan naman ni Job. Hindi nyo napansin yung 3 kaibigan ni Job? Kung anong kwento nila. Hindi natin pinapansin yun kasi nga nakafocus lang tayo kay Job eh. Pero may kwento doon na kung saan tinalakay yung kahalagahan ng pagpapatotoo. So, dito, nung binasa ko yung aklat ng Job, actually, nung Sabado pa lang, madaling araw, hindi na ako makatulog. Pumapasok sa isipan ko yung kwento ni Job na kung saan nangungusap yung Holy Spirit about kay Job. Pero hindi lang kay Job. Kumbaga, sinasabi niya doon, yung 3 kaibigan ni Job. So, sa isip ko, hanggang sa madaling araw, bangon kaya ako? Basahin ko kaya yung buong aklat ng Job para mas maunawa ako mabuti kung ano ba yung nangyari sa 3. Kasi nga, nung binasa ko yun, nagtataka ako sa 3 kaibigan niya na pinatawad sila ng parusa ng Diyos. Gayong pinadala sila ng Diyos para kay Job. So, isinugo sila ng Diyos kay Job, nang sa gayon, sabihin nila kay Job kung ano bang nais ng Diyos para sa kanila. Pero anong nangyari? Kung babasahin natin yung aklat ng Job, nagpahayag sila patungkol sa ating Panginoon. Kung paano yung kadakilaan ng Panginoon. Pero sa bandang dulo, kung mababasa natin yung dulo na binasa natin kanina sa last chapter ng 42 ng Job, doon bumaliktad yung sitwasyon nilang lahat. Noong una, pinaparantangan ng 3 kakaibigan si Job na si Job ay isang makasalanan. Pero sa bandang huli, sila naman ngayon ay pinaratangan ng makasalanan. So doon na ako naguluhan, Lord, ba't hindi ko naiintindihan yun?
ginawa ng tatlo, ba't nabigo sila sa bagay na yun? So ano sabi ng Diyos? Matindi ang galit ko sa inyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, tulad ng ginawa ni Job. So andun yung testimony. Sabi ng Diyos, matindi ang galit ko sa inyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya nga tinanong ko kayo, ano bang testimony ninyo? So nagalit ang Diyos sa tatlo. Nagpahayag naman sila ng katotohanan, pero may kulang. May kulang na nangyari. Hindi nila pinatotohanan ang patungkol sa Diyos. Doon ako mas lalo naguluhan kasi nga, kung babasahin natin yung aklat ng Job doon sa verse 7, sinasabi niya doon na tulad ng ginawa ni Job. Para bang lumalabas doon sa kwento na iyon na, bakit kasama si Job sa bagay na iyon na, kasi kung sa Tagalog natin babasahin yung Job, lumalabas doon na kung saan kasama si Job sa hindi nagsalita ng katotohanan. So, basahin natin ang sabay-sabay. Yung sa verse 7. Basahin natin ang sabay-sabay para mas maunawaan natin mabuti yung sinasabi ko. Sabi nito, kaya Job, said in the past na panalangin ng Yahweh. Sabi niya, matindi ang galit ko sa inyo at sa dalawang kaibigan, sapagkat hindi niya sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, tulad ng ginawa ni Job. Amen. So, doon mismo, sa verse 7 na yun, tumatalakay yung utos ng Panginoon na dapat sabihin natin ang katotohanan patungkol sa Diyos. Amen. Kaya nga tinatanong ko kayo, ano yung testimony ninyo? Wala ba kayong testimony? So, ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang mga testimony. Pero bakit lumalabas dito na para bang si Job lang ang nagsabi? Pero ang totoo niyan, silang apat ay hindi nila sinabi ang katotohanan patungkol sa Diyos. Paano nangyari yun? Pero naging malinaw sa verse 8 na kung saan isineperate ng Diyos si Job, na kung saan separate na siya noon. Isineperate niya na wala nang kasalanan si Job. Na sa bandang dulo, sinabi na ni Job yung katotohanan patungkol sa Diyos. So basahin natin sa verse 8. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, dalhin ninyo ito kay Job. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan. Dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginawa niya. So, saan part na sinabi ni Job yung katotohanan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung bagay na kung saan silang apat yung hindi nagsabi ng katotohanan patungkol sa Diyos. Ngayon, mas pinapuhuran pa si Job kesa sa tatlo. Na kung saan, nung una, pinaparatangan nila si Job na makasalanan. Pero sa bandang dulo, ang nangyari, yung tatlo na ngayon, yung pinaparatangan ng Diyos na nagkasala. So, nagalit ang Diyos, pero ang totoo, kasama si Job doon. Kaya nga, kung babasahin natin yung bagay na iyon, na kung saan sinabi doon na tulad ng ginawa ni Job. Parang kung babasahin natin sa Tagalog, hindi niya sinabi kasi na, hindi katulad ng ginawa ni Job. Pero kung babasahin natin sa English, yung salita na yun na sinasabi, unlike Job. So, tinutukoy sa English na, hindi katulad ng ginawa ni Job. Pero sa Tagalog, tulad ng ginawa ni Job. Pero bakit kaya nagkaganoon yung Word of God na dito sa bagay na binasa natin? Hindi nagkamali ang Bible. Kundi ipinapakita dito na kung saan, nung una, 4 sila. Pero sa bandang dulo na, nung makapagsalita na ang Diyos kay Job, doon pumasok yung katotohanan. Na nagpahayag siya ng katotohanan patungkol sa ating Diyos. Ngayon, saan part doon na sinabi ni Job yung katotohanan patungkol sa Diyos?
Saan part doon? Alam niyo kung saan? After sabihin ng Diyos kay Job lahat ng gusto niya, after na magreklamo ni Job, nagsalita ang Diyos kay Job. So after na magsalita ng Diyos kay Job, sa part na kung saan, doon mismo, na-realize niya na siya isang makasalanan pala. Na-realize niya na ang Diyos ay tama, siya ay mali. Na-realize niya na yung part na yun, doon niya naranasan sa buhay niya ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kaya nga sinabi niya yun, after ng pangungusap ng Diyos sa kanya. Kaya nga doon, eto ang katibayan na kung saan, doon pa lang niya sinabi ang katotohanan. Doon sa Job 42 verse 5 to 6. Ang sabi niya, nooy nakikilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Subalit ngayon, nakikita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay nagsisisi, ikinaihiya lahat ng sinabi ko. At sa labok at abo, ako ay nakaupo. Kailan nagpatotoo si Job patungkol sa Diyos? Yung patotoong tungkol sa Diyos. After magsalita ng Diyos sa kanya. After niyang magsalita ng Diyos sa kanya, doon lang niya na-realize yung kasalanan niya. Kaya nga, pinatotohanan niya yung bagay na nakita niya at sinasabi niya, andito ako ngayon nagsisisi sa kasalanan ko. Nagsisisi ako sa lahat ng sinabi ko. Hindi before, kundi after. So after na mangyari ang lahat ng yun, itintestimony ni Job yung bagay na naranasan niya. Kung dati sabi niya, kilala lang kita. Dahil sinasabi lang nila yun. Naririnig lang ni Job yung bagay patungkol sa Panginoon. Pero ngayon, nakikita na kita, kaya pinapatotohanan kita. Pero ngayon, dahil mismo nakita ng aking mga mata, kaya nga ako'y nagkapatotoo. So tayo mga kapatid, yung kwento ni Job, na hindi nung sinubok siya. Pagkatapos sinubok, doon pa lang siya nagpatotoo. Sa kwento ni Job, hindi isinulat sa Bible. Yung kwento na kung saan bumababa ang Panginoon para kausapin si Job. Walang kwento sa Bible na kung saan nakikipag-usap ang Panginoon kay Job. Para, hindi katulad ng mga nauna, si Abraham at ni Isaac, ni Jacob. Diba? So, ibig sabihin, si Job, naririnig lang niya yung patungkol sa ating Panginoon dahil nagpasa-pasa sa henerasyon yung kautusan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, ang Diyos mismo bumababa para kausapin si Job. Hindi katulad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Nagsadya pa ang Panginoon para lang makausap sila sa pamamagitan ng panaginip. Nararanasan nila at nakakausap nila ang Panginoon. Pero kay Job, ano sabi niya? Dati, nakikita lang kita. Dati, naririnig lang kita. Dati, sinasabi lang nila sa akin ng patungkol sa iyo. Ngayon, dahil nasaksihan ko ng aking mga mata. So, dun pa lang, yung time na yun, nung magsalita sa kanya ang Panginoon, dun lang niya, na-realize totoo pala ang Diyos. Kaya nga nakapagpatotoo siya, na, huy, ngayon, hindi ko na basta naririnig lang. Na-experience ko na si Lord sa buhay ko kasi nangungusap na siya sa akin mismo. So tayo mga kapatid, paano naman yung tatlong kaibigan niya? Anong nangyari sa tatlong kaibigan niya? Pinatotohanan nila ang Diyos pero naging ganap ba yung patotoo nila sa harapan ni Job? Nagpatotoo sila, pero kung sa sarili natin ay wala tayong patotoo. Katulad ng tatlong kaibigan niya, kung paano natin naranasan si Lord sa buhay natin. Ito'y wala itong pinagtibay. Hindi matibay yung salitang ipinapahayag natin kung wala rin tayong sariling patotoo. Katulad ng tatlong kaibigan ni Job, ipinadala sila ng Diyos.
Nagsalita sila patungkol sa Diyos batay sa narinig din nila, katulad ni Job. Nagsalita din si Job batay sa narinig niya. Pero ang problema, pinagkaiba nun, si Job, naranasan niya si Lord. Narinig niyang nagsalita si Lord. Pinagalitan siya. Pero yung tatlo, nangaral sila patungkol sa salita ng Diyos, pero walang patotoo sa buhay nila. So, tayo, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, madaling magsalita, madaling mangaral ng salita ng Diyos, madaling mag-advise sa ibang tao. As a Christian, alam natin ang salita ng Diyos, alam natin yung Biblia, pero asan doon yung katotohanan patungkol sa Diyos? Asan doon? Katulad ng sinabi ng Diyos doon sa tatlo, nagagalit ako sa inyo, asan doon yung patungkol sa akin? Hindi ba ako kumilos sa inyo? Hindi ba ako nangusap para patutuhanan yung patungkol sa akin? Nangaral lang kayo ng salita ng Diyos. Ayan yung Biblia, alam niyo yung Bible. Alam ko, memorize niyo yung Bible. Kahit sino kaya yan. Kahit sino kaya mag-memorize. Kahit sino pwede maging preacher. Basta graduated ka ng theology, pwede ka na maging pastor. Basta may Bible ka, basta makapag-share ka lang ng Bible verse, pwede ka na mangaral. Pero asan doon? Sa part na yun na kung saan ako mismo naranasan mo ako sa buhay mo. So sa bawat isa sa atin, paano kayo naging Kristiyano? Basta, naging Kristiyano ako, walang kwento. Basta, nagsimba ako. Asan doon yung patungkol sa Diyos? Wala kayong commitment, walang nangyari na kung saan. Namit niyo ang Panginoon, naranasan niyo siya, umiyak ka, nangusap sa iyo si Lord, asan doon? Madaling magsalita patungkol sa salita ng Diyos. Napakadaling mag-advise. Pero sa buhay natin, ano bang patotoo natin? Patungkol sa buhay natin na mapapatotohanan natin patungkol sa Diyos. Kung sa sarili natin, walang malinaw na patotoo na naranasan natin si Lord, paano natin masasabing tayo'y ganap na mananampalataya? So, madaling magsalita. Batay sa nakikita ng ating mga mata. Madaling mag-advise. Batay sa nakikita ng ating mga mata. Pero, sa buhay natin, pag dumating na yung time na kung saan tayo naman yung daranas ng mga pagsubok, kaya-kaya natin yung bagay na yun. Alam niyo, isang bagay na natutunan ko sa sinabi ng Brother Vincent. Sabi ko sa kanya, dati, talagang giver talaga ako. Sobrang giver ko. At ine-claim ko yun na gift of Holy Spirit. Sinasabi ng Biblia, kapag mapagbigay ka, magbigay ka ng buong puso. So, pinanghawakan ko yun as a gift of Holy Spirit. Hindi sa pagyayabang sa harapan ng mga tao. So, yung sinabi ni Brother Vincent, isipin mo na lang, bro. Kung dati, mapagbigay ka, ngayon ikaw naman ang binibigyan. So kung dati yung mga binibigyan mo, nagpapatotoo sila sa Panginoon. Ngayon, ito na yung pagkakataon mo na ikaw naman ang magpapatotoo. Di ba? Kung dati, nagbibigay ka, hindi mo nararanasan yung nararanasan nila. Ngayon, pinaparanas ni Lord yung ikaw naman yung tulungan. Nasa ngayon, mas maunawaan mo mabuti. Sa susunod, ikaw naman ang magpapatotoo sa karanasan mo. Diba? Alam niyo, sa buhay namin, sobrang hirap. Nawalan kami ng trabaho, mag-asawa, walang pambayad, 3 buwan, walang pambayad. Saan ka kukuha ng pambayad mo? Pero, dahil sa tulong ng Panginoon, ginamit ang mga tao na kung saan magpo-provide si Lord ng lahat ng pangangailangan. Amen. Ginamit si Brother Vincent sa pambayad, ginamit yung mag-asawa si Brother Bert, si Sister Shane, mag-provide ng pagkain, bigas, pambayad, ginamit si Brother Chan, si Sister Gia, mag-provide ng lahat, grocery, ang dami, bumuhos yung biyaya, ginamit yung mga asosasyon, kahit hindi mo kilala, pinrovide lahat, saan ka pa? Si Pastor nagbigay ng bigas, nagbigay pa ng pinansyal,
Saan ka pa? Diba? Ito na yung time na para patutuhanan mo sa Panginoon. Patutuhanan sa mga tao na pinagpala ka ng Panginoon. Amen. So, ililihim mo ba yun? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi mo sinabi ang patungkol sa akin. Gumawa ako ng himala. Gumawa ako ng pagpapala, pero bakit hindi mo sinabi ang patungkol sa akin? Ikinip mo lang na sikreto. Kaya nagalit ang Diyos sa tatlong magkaibigan. Nagsalita kayo, alam kong matalino kayo, alam ninyo, salita ng Diyos. Pero dapat ikwento ninyo kung paano ako kumilos sa iyong buhay. Kaya nga maraming kwento ang bawat isa sa atin. May mga kwento ang bawat isa sa atin. Pero kinikip lang natin ito sa puso natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-testimony kayo. Susunod, na linggo mag-testimony kayo. Amen. Friday, alam niyo ba ang Bible study ng Friday? Lahat testimony. Lahat nagpapatotoo. Doon, maririnig ninyo yung kwento ng buhay ng mga tao doon na kung saan, kung paano kumilos si Lord sa buhay nila. Tayong mga kapatid, mga miyembro, inaasahan ko kayo, dapat nandun kayo. Inaasahan ko na kayo mismo magpapatotoo kasama ko. Dapat kayo mismo, nandun kayo, nai-inspired yung mga tao sa inyo. Kasi nga, kasama ninyo si Lord sa buhay ninyo. Pero bakit yung ibang tao pa yung nagpapatotoo? Ang dami yung kwento. Pero bakit hindi nyo sineshare sa mga tao sa salibutan? Sa mga tao walang pananampalataya, naku sana, nagpatotoo kayo. Sila mismo na-inspired at nagkaroon sila ng pananampalataya. Dapat nandun tayong lahat. Dapat sama-sama tayo sa ministry na ito. Hindi lang ministry na pastor. Kundi lahat tayo is ministry natin ito. Para sa pagpaparangal natin sa ating Panginoon. The more na nagpapatotoo tayo sa iba, the more na gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. So, the more na naitataas natin si Lord sa buhay natin, si Lord, nararanasan natin siya sa buhay natin. Dahil doon, ang katotohanan patungkol sa Diyos ay nakakayag. Dahil sa mga gawang kahanga-hanga ng ating Diyos sa buhay natin, sa pamagitan ng mga bagay na himala, pagpapagaling, pagpuprovide ng pangangailangan natin, answer prayer, mga bagay na imposible pero nagiging posible dahil sa Diyos. Amen. Pero bakit hindi natin sinasabi yon? Lumilipas lang yung araw na kung saan hindi man natin pinagpasalamat sa Panginoon. Tinanggap mo yung biyaya, pero hindi mo pinagpasalamat. Tumanggap ka ng kasagutan, pero hindi ka nagpasalamat. Pinagaling ka ng Panginoon, kala mo dahil sa gamot? Hindi. Pinagaling ka ng Panginoon. Amen. Hindi mo naisip, nung pinagaling ka niya, nakales ka ng gasto sa hospital. So less stress, less gastos. Ginawa yun ng Panginoon para gumaan yung buhay mo, hindi ka na madagdagan pa ng problema o alalahanin. Pero hindi mo pinagpasalamat. Kasi nga dahil sa gamot, gumaling yung anak mo. Maraming bagay na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin pero hindi natin nagagawa patotohanan ang patungkol sa Diyos. Makasalanan ka pero nagtataka ka, patuloy yung biyaya sa buhay mo. Kung iisipin mo, hindi ka karapat dapat sa mga pagpapala, pero bakit ibinibigay yan ng Panginoon sa iyo? Para makita mo kung saan. Kahit minsan lang, pasalamatan mo siya. Hindi ka tinitignan ng Panginoon na sa makasalanan. Tinitignan ka niya bilang isang tunay na anak ng Diyos. Kaya paulit-ulit kang pinagpapala ng Panginoon kahit gaano kakalaki ang kasalanan na meron ka. So ikaw naman nagtataka ka. Bakit ganito yung pagpapala ng Diyos sa akin? Gayong makasalanan ako. Hindi mo ba naisip? Ginagawa yan ng Panginoon, pero sa gayon, ma-realize mo na may Diyos. So tayo mga kapatid, lahat ng yan ay dapat natin pinapatotohanan sa harapan ng Panginoon. Yung mga nakaranasan natin sa buhay natin na sa gayon, papaparangalan natin ng ating Panginoon. Kaya nga,
Yung kaibigan ni Job, yung tatlo, nabigaw sila dahil hindi nila pinatotohanan ang patungkol sa ating Diyos. Narinig lang nila yun. Kaya sinabi lang nila kay Job yung mga bagay na gusto nilang sabihin. So, para sa atin bilang mga mananampalataya, isipin ninyo kung paano nyo nararanasan sa buhay ninyo ang Panginoon. Hindi lang naman basta kayo magpapatotoo, magsasalita. Kahit sa pananalangin, yung palang nakakapagpatotoo na kayo. Sa harapan ng Panginoon, katulad lang ng marami, inaaral nila yung salita ng Diyos. Magaling tayong magsalita kasi dahil sa karunungan na meron tayo. Pero kung tatanungin tayo kung paano natin na-encounter ang Panginoon, si Lord sa buhay natin, parang mag-iisip pa tayo. Pag-iisipan pa natin, ano kaya? Paano ko kaya na-encounter si Lord sa buhay ko? May matibay ba tayong patutuo sa mga tao para masabi natin, naranasan ko siya sa buhay ko? Katulad na lamang ng patutuo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya sa 1 chapter 3 verse 11? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin. At ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. So ang ating Panginoong Jesucristo, nagpapatotoo siya batay sa nasaksihan niya, batay sa sinabi sa kanya ng ating Panginoon. So tayo mismo, nagpapatotoo tayo batay sa naranasan natin sa ating Panginoon. Kung ang Panginoong Jesucristo, nagpapatotoo siya hindi sa sarili niya, kundi batay sa nasaksihan niya. Sa John chapter 5 verse 30 to 31, hindi ako gumagawa dahil sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. So sa buhay natin bilang sa mananampalataya, nagpapatotoo tayo dahil naranasan natin ang ating Panginoon. Hindi tayo nagsasalita patungkol sa salita ng Diyos dahil lamang sa karunungan na meron tayo. Dahil lamang narinig natin ito. Hindi. Dapat kasama yung patotoo sa buhay natin. Although nangangaral tayo ng salita ng Diyos, dapat may testimony din tayo. Dapat meron tayong kwento na katibayan na kung saan karapat-dapat ka. Tignan niyo yung mga masasamang tao. Ano sabi ng Panginoon? Mas mauna pang paghargian ng Diyos yung mga maniningil ng buwis at mga nagbebenta ng aliw. Bakit? Dahil sila mismo naranasan nila ng mas higit kaysa sa mga mananampalataya ang Panginoon. Dahil sa dami ng kanilang mga kasalanan, doon nag-umapaw yung karanasan nila, yung presence ng Panginoon sa buhay nila. Napakalaki ng kasalanan, napakalaki din ng kapatawaran na naramdaman nila sa buhay nila. Kaya nga, ang dami nilang patutuo sa buhay nila. Kasi nga, ang laki ng pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Kung ikukumpara naman natin, bilang isang mananampalataya na nagsisimba lang. Bakit wala tayong patutuo? Kasi nga, nagsisimba lang tayo. Hindi natin nai-encounter ang Panginoon. Nagbibigay tayo ng advice, nagsishare tayo ng gospel, pero walang matibay na patutuo patungkol sa Panginoon. So, nagiging katibayan ang lahat ng yan kapag tayo nagsishare ng testimony natin. Kaya nga mga kapatid, maging ang ating Panginoong Yesus ay hindi nagsasalita ng sarili niya, kundi nababatay pa rin sa kalooban ng ating Ama. Ipinapahayag niya ang lahat ng bagay na lahat ng yan ay sinasabi niya, batay na rin sa narinig niya sa ating Ama, sa ating Panginoon. Pero tayo as a Christian, pinapatotohanan natin na tayo ay isang mananampalataya. Tayo ay isang lingkod ni Kristo. Tayo ay isang Kristiyano. Pero yan ba'y mula sa Diyos? O mula lang sa pananaw ng tao?
Dahil magaling ako. Kaya kong gawin yan. Nasa ministry ako. So, lingkod na ako ng Diyos. Kaya kong mag-memorize ng Bible verse. So, kaya ko nang mag-share ng gospel. Isa na akong mangangaral ng salita ng Diyos. Pero kapatid, sa Panginoon, dapat may patotoo tayo. Hindi lang tayo basta nagsasabing tayo mga mananampalataya, tayo isang Kristiyano lang. Hindi ganon. Kung hindi rin natin isinasabuhay lahat ng salita ng Diyos. Paano natin may encounter ang Panginoon kung ang salita niya mismo hindi natin isinasabuhay? Paano natin masasabing tayo mananampalataya kung wala tayong katibayan na kung saan naranasan natin ang Panginoon? Pero paano ninyo mararanasan yun kung wala sa puso natin ang salita ng Diyos? Kaya nga sabi sa 1 John chapter 2 verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. So, asan doon yung katotohanan? Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, bilang isang naglilingkod sa Diyos na nasa ministry. Kung hindi mo sinusunod yung salita ng Diyos at hindi mo sinasabuhay, ikaw ay isang sinungaling. Wala sa iyo ang katotohanan. Kahit magpatutuo ka pa sa mga tao na ikaw ay pinanganak na Kristiyano, na ikaw ay matagal ng mananampalataya, kung wala pa rin ang patutuo mo patungkol sa salita ng Diyos, ikaw ay isang sinungaling. Hindi mo mapapatutuhanan ang patungkol sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung sa palagay natin ay ganap na tayong mga mananampalataya dahil Kristiyano na tayo, doon tayo nagkakamali. Yun ang pagkakamali natin. Nagiging ganap lang ang pananampalataya kung naranasan natin si Lord sa buhay natin, sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Nagiging ganap iyon. So, sa buhay natin, kung hindi ganun ang ginagawa natin, so anong mangyayari? Kasinungalingan lang ang lahat. Kasinungalingan. Walang katotohanan ang sinasabi natin. Dahil nagpapatotoo lang tayo sa sarili lang natin. Tayo lang mag-isang nagpapatotoo patungkol sa sarili natin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, hindi lang ako yung nagpapatotoo, kasama ng Ama. So ibig sabihin, sa pamagitan ng Holy Spirit, sa pamagitan ng karanasan na meron tayo, maaari na tayong mag-share ng testimony. Napapatutuhanan natin ang ating Panginoon. Dahil paano natin patutuhanan si Kristo kung ang salitang iyon naririnig lang natin, pero hindi naman natin sinasabuhay. Kaya nga sabi sa Santiago chapter 1 verse 22, ano sabi niya? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Hindi lamang ang sarili niyo dinadaya ninyo, kundi ang Diyos. Kahit magpatutuo pa tayo, Kristiyano ako, matagal na ako mananampalataya, pastor ako, kahit nga pastor kung hindi niya rin sinasabuhay ang salita ng Diyos, dinadaya niya rin ang sarili niya. Kasinungalingan din ang lahat. Diba? So, katulad tayo ng Pariseo. Katulad tayo ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na sinasabi yan ng ating Panginoong Hesus. Ano sabi niya sa mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan? Sa Mateo 23, verse 3-4. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa. Ano sabi ng Panginoon? Sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Ibig sabihin, kahit na mga ngaral pa sila, kahit dalubhasa pa sila sa kautusan ng Diyos, kung hindi naman nila isinasabuhay ang salita ng Diyos, sinungaling. Sinungaling pa rin tayo sa harapan ng Panginoon, mapagpanggap. Hindi lang mga pastor, kundi lahat tayo ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kung pinapakinggan lamang natin ito at isineshare sa mga tao yung gospel, pero sa sarili
hindi naman natin sinasabuhay ang salita ng Diyos, sinungaling pa rin tayo may tuturing. Dahil nagpapatotoo tayo sa sarili lang natin, hindi tayo nagpapatotoo patungkol sa Diyos. Kaya nga, ano sabi niya, pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tulungan sa pagdala ang mga iyon. So dapat may testimony tayo. Kapag nag-share kayo ng gospel, dapat may patotoo ka. Kapatid, alam mo ba, yung problema mo, nangyari din niya sa akin. Alam mo ba kung paano kumilos si Lord sa buhay ko noon? Magkwento ka. Hindi ka lang basta magbigay ng gospel. Hindi yan maunawaan ng isang tao dahil hindi pa niya nararanasan si Lord. Kinakailangan niya matibay na patotoo. Ikaw mismo, ikaw yung matibay na patotoo, ikaw yung buhay na patotoo. Sa harapan ng mga tao, hindi bababa si Lord. Para lang siya pa ang magpatotoo. Kayo na mismo, kaya nga kumilos si Lord sa buhay niyo eh. Kaya nga pinagpala kayo. Kaya nga tinugon kayo ni Lord sa buhay niyo. Kaya kayo mismo yung magpatotoo. Amen. Hindi lang puro gospel, Bible verse. Hindi ganoon. Kinakailangan bigyan niyo ng katibayan. Pagtibayin ninyo yung salitang ipinapahayag nyo sa kanila. Kung ano yung sitwasyon na meron sila, i-share niyo yung gospel, i-share niyo yung testimony niyo sa buhay nila. Na sa gayon, mas maging ganap na mas maunawaan nila mabuti yung salitang ipinapahayag ninyo. Diba? So, madalas humahatol tayo sa ating kapwa, batay sa nakikita natin. Nakakapagsalita tayo, batay sa mga nakikita natin. So, madali tayong magsalita sa kapwa natin. Nakakapagsalita tayo masasama dahil sa nakikita ng ating mga mata, dahil sa naririnig natin, dahil yan sa karunungan na meron tayo. Madali tayo humatol sa ating kapwa. Madalas, nakikita natin yung kamalian ng ibang tao, pero sa sarili natin hindi natin makita. Diba? So, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kahit na sabihin natin, "Oh, ikaw makasalanan ka," magsisi ka na. Kung hindi naman nakikita sa iyong buhay, yung sinasabi mo, yung ipinapangaral mo sa tao na yun, hindi pa rin siya maniniwala. Kahit na mangaral ka ng mangaral kung hindi naman nakikita sa buhay mo, kahit magsalita ka pa ng mga bagay sa salita ng Diyos, kung hindi pa rin nakikita sa buhay mo yung salita ng Diyos, na isinasabuhay mo sa salita ng Diyos, hindi maniniwala sa iyong mga tao. So sa buhay natin, sabi nga sa Roma chapter 2 verse 3 to 4, akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng masasamang gawain, ginagawa mo rin naman? Yun ang sabi niya. O baka naman gusto mo bang hamakin ang Diyos dahil sa siya ay napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa iyong mga kasalanan? So sa buhay natin bilang mananampalataya, isipin muna natin bago natin ibahagi, i-apply muna natin sa buhay natin ang salita ng Diyos. Kasi nga ito yung pagkakataon mo. Ito na yung pagkakataon mo na kung saan mararanasan mo ako para sa susunod. Ikaw na magsishare ng testimony. Kaya nga, yung testimony ko, na natutunan ko sa bagay na iyon na kung saan dati akong mapagbigay, pero hindi ko na unawaan kung bakit, ano ba yung buhay ng tao tumatanggap ng tulong. So, nung naranasan ko yung tulungan ako ng tao, doon ko na mas naunawaan, napakasarap magpuri sa Panginoon. Napakasarap parangalan ng Panginoon dahil alam mo na hindi kanya pinapabayaan. Amen. Diba? Kaya nga ito yung sinasabi ng Panginoon. Hindi ka lang basta humahatol sa ibang tao. Dapat ikaw mismo nararanasan mo yung salita ng Diyos. Ikaw mismo dapat ina-apply mo yan sa buhay mo. Amen. Ginagawa yan ng Panginoon ng sa gayon. Maunawaan mo mabuti. Dapat ka magsisi, tumalikod sa iyong mga kasalanan. Para sa susunod, sasabihin mo sa ibang tao,
Uy, alam mo ba, dati ako manginginom. Adik ako sa yosi. Pero nung nagsisi ako sa kasalanan, pinatawad ako ng Panginoon. Kahit ikaw, gaano ka pa ka-adik sa bagay na yan, kaya kang patawarin ng Panginoon kasi ako, pinatawad na ako ng Panginoon. Hindi basta sasabihin, uy, tigilan mo na yan, mapupunta ka ng impyerno. Hindi maniniwala sa iyong tao. Dahil walang katibayan na may papakita sa gawa ng ating Panginoon. Ikayo mismo yung maging halimbawa. Tayo mismo na sinasabi natin sa sarili natin, tayo ay mga Kristiyano na mga mananampalataya ni Kristo. Alam niyo ba kung bakit paulit-ulit na nangungusap sa atin ng Panginoon sa buhay natin? Dahil gusto ng Panginoon na palayain Kanya sa kasalanan na sa gayon ay tuluyan mo nang maranasan sa buhay mo si Lord. Once na naranasan mo, ma-encounter mo si Lord sa buhay mo, diyan na papasok yung testimony. Kaya nga paulit-ulit si Lord na nangungusap sa iyo, paulit-ulit siyang tumatawag, kinakabog yung puso mo na sa gayon. Eto na yung time na kung saan makakapag-testimony ka na. Diba? Pero, dahil nadidiscourage tayo sa Diyos, nawawalan tayo ng pag-asa at pananampalataya, imbis na pagpapala yung nararanasan natin. Puro pagsubok yung dumarating sa buhay natin. Simula nung tanggapin natin si Lord sa buhay natin, puro discourage, kaya madalas ini-ignore natin yung pangungusap sa atin ng ating Panginoon. Dahil nadi-discourage tayo, para bang hindi na tayo tinutugon ng Panginoon. Alam nyo, sa kabila ng hindi pagtugon sa atin ng ating Panginoon, ang ating Panginoon, kahit na hindi tayo tinutugon sa mga kahilingan na meron tayo, patuloy pa rin yung biyaya sa buhay natin. Patuloy pa rin tayong pinagpapala ng Panginoon. Sa paanong paraan? Yung mga bagay na hindi mo naman hiniling sa Panginoon, tatatanggap mo. Diba? Pero nadi-discourage tayo sa Panginoon kasi nga nakatuon tayo sa mga bagay na kahilingan lang natin. Kaya nagkakaroon tayo ng discourage o wala ng pag-asa, nawawalan tayo ng pananampalataya dahil sa mga bagay na hinihiling natin sa Panginoon na kung saan hindi ito ibinibigay. Pero ang Panginoon, hindi natin napapansin. Akala lang natin na hindi kumikilos si Lord sa buhay natin. Pero kumikilos si Lord sa buhay natin ang totoo. Pinagpapala ka niya. Katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina yung testimony ko. Ang kahilingan namin, umuwi ng Pilipinas na. Pero ipinoprovide ni Lord yung pagkain na hindi namin hinihiling sa Panginoon. Ipinoprovide niya pa rin para manatili ka dito. Anak, huwag ka muna umuwi. Ibibigay ko sa iyo yung mga pagkain. Pinansyal para manatili ka pa dito. Diba, hindi mo naman hiniling yan, pero bakit ko ibinibigay ito sa iyo? Para na sa gayon, kahit sa maliliit na bagay, kung itong maliliit na bagay ay kaya mong ibigay na hindi mo hiniling, yun pa kaya ang mga hinihiling mo. Hindi ko kaya ibigay. Kaya mong ibigay. Pero sa ngayon, itong mga bagay na ito, mga maliliit na bagay, ibibigay ko at ipagpapauna ko na sa iyo. Na sa gayon, hindi ka na mas mabigatan pa ng lalo. Hindi na maging madagdagan pa yung problema mo. So sa buhay natin, nakatuon tayo sa solusyon ng mga problema natin. Kaya kahit na mga maliliit na bagay, hindi natin nakikita si Lord sa buhay natin. Yung tendency, hindi natin siya paparangalan. Kasi nga, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo. Kasi ito yung kahilingan ko, Lord eh. Iyan ang binigay mo. Paano ka pasasalamatan? Paano ko katotohanan sa mga tao yan eh? Hindi naman yan yung answer prayer ko. Iba yung binigay mo eh. Nilibre mo ako ng pagkain. Binigyan mo ako ng bigas.
Hindi naman yan yung kahilingan ko. Pero sa buhay natin bilang mga mananampalataya, dapat kahit maliliit na bagay, pinapatotohanan natin sa Panginoon. Amen. Dahil doon mismo kumikilos si Lord. Pero alam nyo anong ginagawa ni Lord? Na hindi natin napapansin. Tumutugon siya sa mga bagay na hindi natin hinihiling. Ganon kumilos si Lord sa buhay natin. Kung iisipin natin, hindi tayo binibigyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Si Lord, pinagpapala tayo. Doon tayo nagkakamali. Ginagawa yun ni Lord na kung saan pinapasan ng Panginoon, binibigyan tayo ng magaan na pamato. Kung inisip natin, Lord, ayaw mo bigyan ng magaan na pamatok, bakit purong pagsubok? Hindi nyo namamalayan, magaan na pamatok na ibinibigay sa inyo ni Lord. Sa pamagitan ng mga maliliit na bagay na hindi nyo hiniling, pero natanggap ninyo. Amen. Marami kayong maliliit na bagay na tinanggap na hindi nyo hiniling. Biglang may dumating na pera sa inyo. Biglang may tugon na pagkain, tulong sa ibang tao, pero hindi nyo hiniling. Biglaan lang. Pero yun yung pagkilos ni Lord sa buhay ninyo. Maliit man o malaki, dapat napapansin ninyo si Lord sa buhay ninyo. So, kaya nga sabi niya sa John chapter 15 verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Sa mga mahilig sa halaman, nauunawaan nila yung bagay na ito. Yung bagay na kung saan, kapag yung halaman, kung gusto mo siyang lumago, magbunga, puputulan mo siya. Puputulin mo yung mga bawat sanga niya. Kaunti lang ititira mo na sa gayon. Lahat ng nutrisyon, hindi na kumalat, kundi doon na mag-stay. Sa bawat sanga lang. Nang sa gayon, magbunga siya ng sagana. Ganon din ang ginagawa sa atin ni Lord. Yung mga problema na darating sa atin na wala pa, ipinoprovide ni Lord yung blessing sa iyo na sa gayon, hindi mo na problemahin pa. Pinuputol na ni Lord yung mga sanga na yun bago pa man dumating sa buhay mo yung problema. Nang sa gayon, sabi niya, magbunga ka pa ng sagana. So sa pamagitan ng mga problema, sa pamagitan ng mga biyaya sa buhay natin, napaparangalan natin si Lord. Yun yung bunga na sinasabi ng Panginoon, na kung saan hindi natin napapansin, hindi natin pinagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nga, sa kwento ni Job at ng tatlo niyang kaibigan, bakit si Job lang yung pinawalang sala ng Diyos at yung tatlo ay pinaratangan ng kasalanan? Anong sabi sa Roma chapter 10 verse 10? Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. So dahil si Job, naranasan niya si Lord sa buhay niya. Na-realize niya sa buhay niya si Lord. Doon pumasok yung testimony. Lumabas mismo sa bibig niya. Ang testimony na yun na kung saan, yun na yung daan na kung saan siya ay naligtas. At pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, yung mga patotoo ninyo na naranasan sa Panginoon, baka mabaliktad yan sa huling araw. Kasi nga, hindi nyo pinatotohanan ng Panginoon. Katulad ng tatlong kaibigan ni Job, na kung saan after nang mangyari ang lahat-lahat ng yan, hindi sila nagpatotoo. Pero sino pinawalang sala? Si Job, na kung saan nagpatotoo siya patungkol talaga sa Diyos. Kaya nga ang Panginoon, ano sabi niya? Hahanapan kayo ng ating Panginoon. Tandaan niyo yung preaching nung last time. Yung 1,000 tumanggap ng salaping ginto, hinanapan siya ng Panginoon. Ano sabi niya? Sana
nilagay nyo na lang sa bangko ng sagay. Tumubo sana ito. Kung hindi kayo makapagsalita, i-type ninyo. I-post ninyo yung kwento na yan. Sana, tumubo sana yun. Ibinigay ko sa iyo, pero bakit hindi tumubo? Bakit hindi man lang ako tumanggap? Ang daming kwento, di ba, sa buhay natin. Kahit hindi nga kwento mo kwento ng asawa mo kwento ng anak mo kwento ng magulang mo Ang daming kwento, hindi lang sa sarili mo. Sa paligid mo, maraming kwento na kung saan mapaparangalan mo ang Panginoon. Kaya nga, sa patutuo ni Job, napawalang sala siya sa kasalanan. So tayo man mga kapatid, this time, patutuhanan ninyo ang lahat ng nangyari at pagsisihan ninyo, yung kasalanan na kung saan hindi nyo pinarangalan ang Panginoon. Sa pawaanong paraan, sa pamagitan ng pagpipray natin ngayon. So mag-pray tayo, lahat ng nangyari sa buhay ninyo, banggitin ninyo sa Panginoon. Ipagbigay, pasasalamat ninyo sa ating Panginoon. Lahat ng nangyari at hingin ninyo ng tawad sa Panginoon. Lahat ng bagay na hindi nyo pinatotohanan. Na sana pinarangalan natin ang ating Panginoon.